Bakit ba nangungumpisal sa pari ang mga Katoliko? At bakit hindi na lang directly sa Diyos ibanggit ang mga kasalanan mo? Will you please repeat it? Kung isa rin yan sa mga katanungan mo, well, ang video pong ito ay para sa inyo. Hi there, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig na magbibigay sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungang matagal ng bukang bibig sa ating pananampalatayang Katoliko na hatid lang naman ay pag-ibig. Madalas na sinasabi ng iba sa ating mga Katoliko na tanging Diyos lang ang makakapagpatawad ng kasalanan mo. Pakutya pa nga nila'y kalapastanganan ang gawain ito. Gusto mo mapunta sa langit, ha? Halos magkapareho sa kung paano mag-isip ang mga Fariseo. Bakit ganito ang pagsasalita ng taong ito? Siya ay lumapastangan. Sino ngunit ang Diyos lamang ang maaaring magpatawad sa mga kasalanan. Pero ano ang sagot ni Kristo sa mga taong ito? Agad naman nalaman ni Jesus ang mga iniisip ng mga ito, kaya't kanyang sinabi, bakit mo iniisip ang mga bagay na iyon sa iyong puso? Alin ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad? O ang sabihin, bumangon ka, kunin mo ang iyong banig at lumakad? Ngunit upang malaman mo na ang anak ng tao ay may otoridad na magpatawad sa mga kasalanan sa mundo. Hindi na rin nakapagtataka kung bakit marami ang kumukwestiyon sa sakramentong ito. Kasi Hindi rin naman nila matanggap kung ano ang rason kung bakit naparito si Kristo. Mga walang disiplina! Puro kayo pang karnabal! At ito ay para maligtas tayo sa ating mga kasalanan na nasusulat sa Ebanghelyo ni Mateo. at manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At siya nga ay naging matagumpay sa kanyang pagliligtas sa tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus doon sa Kalbaryo. Kinasaludoan kita. Hey! Ngunit pagkatapos nito ay hindi rin naman nangangahulugan na hindi na magkakasala ang tao. Kaya paano pa natin matatanggap ang pagpapatawad ni Kristo? I don't know. Sapat na ba na sabihin lang na Lord, sorry, nagkamali ako. Nagbibiro lang ako. lalong-lalo na kung mortal sin ang nagawa mo? Kung ang kasalanan nga noon ay tinubos nito sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kasalanan mo pa kaya na sa simpleng sorry lang ay mapapawi ka agad nito? Sigurado ka ba talaga na ikay pakikinggan ito? I don't think so. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Gayang sinasabi sa talata na kapag ikay makasalanan, ikay hindi niya pakikinggan. Alam natin na ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. Ngunit kung ang isa ay banal at ginagawa ang kanyang kalooban, ito'y kanyang pakikinggan. Diba? Ibinanggit pa nga sa talata na siya'y nakikinig lamang sa mga taong banal na gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya kung ikaw ay nasa estado ng kasalanan, dapat kang lumapit sa mga taong banal na siyang magiging tulay upang ang pagsisisi mo ay mapakinggan. Katulad na lamang ng nangyari noong si Eliphaz at ang dalawa niyang kasamahan ay nakagawa ng kasalanan. At kahit kaharap na nila ang Diyos ay hindi pa rin sila pinakinggan. Subalit, ipinalapit pa sila sa kay Job na siyang gagawa ng panalangin para sa kanilang mga kasalanan. Hindi ba ganito rin ang dapat mong gawin upang mabigyang kapatawaran ang iyong mga kasalanan? Ang lumapit sa mga tao na kanyang inatasan. At yun ang mga pari sa ating simbahan. Wow! Ano ba ang basihan na dapat lumapit tayo sa ating mga kaparian? Well, ating babasahin sa Ebanghelyo ni San Juan. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinapatawad.
Ibinigay ng Diyos ang otoridad to forgive sins sa mga apostoles na kanyang kasamahan sa pagpapatawad ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Ngayon, Saan dito ang ating mga kaparian? Kayong mga apostoles ang kanyang inatasan. I don't know. Tandaan natin ito, ang mga apostoles ay naglilingkod rin bilang pari sa simbahan. Katulad ng paghihikayat ni San Pedro na ipagpatuloy ang gawain bilang pari sa simbahan. Lumapit sa kanya bilang isang buhay na bato, tinanggihan ng mga tao, ngunit pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos ang mga ito. At tulad ng mga buhay na bato, hayaan ang inyong sarili na maitayo sa isang espiritual na bahay upang maging isang banal na pari na mag-aalay ng espiritual na handog na katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngayon, paano natin masasabi na ang kaparian natin sa simbahan ang kanyang pinagtutuunan ng pansin? Gayong sinasabi niya lang naman sa kanyang talata na magsisilbi bilang isang banal na pari na mag-aalay ng banal na hain. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Iyon nga ang isang bagay na aking dinidiin. Dahil iisang simbahan lang naman ang masasabi natin na sa apostoles ay nanggaling. At yun nga ang Iglesia Katolika na kahit sa ang referensya nagsasabi na si Kristo ang founder na kailanman ay hindi mo kayang sirain. Katulad nito, buti pa si Google, matinong kausap. kaya ano ang aming rason kung bakit meron kaming Sacrament of Confession. ang masasagot ko sa inyo ay ito, pardon. Wow naman! Wow! Wow! P for proclamation, A for absolution, R for reconciliation, D for sins, O for obligation, and N for newness. Oh my God! Wow! Bakit kami may confession? Dahil ito ang nagsisilbing paraan upang masabi namin sa Panginoon ang aming intensyon na kami ay nagsisisi sa aming kasalanan na pwedeng maging rason ng aming condemnation sa apoy ng impyerno na kailanmay hindi ka na makakaahon. Proclamation dahil ang salitang confession ay nanggaling sa salitang Latin na confessus na ibig sabihin ay to speak. At ito nga ang nangyayari sa tuwing tayo ay nangungumpisal. Ating binabanggit ang ating mga kasalanang mortal na nagpapakita ng ating pagtanggap at pagsisisi sa Diyos na may kapal. Bakit kailangan pang sabihin gayong alam naman ng Diyos ang nilalaman ng utak natin at damdamin? Ano ka nasisira, ulo? Ano ba ang sinasabi sa unang sulat ni Juan? Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Abay, kailangan mo palang ipagtapat kahit alam ng Diyos ang sa iyong isipan. Katulad ng nangyari sa kay David na lumapit kay Nathan upang humingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Nang magkagayoy, sinabi ni David kay Nathan, "Ako ay nagkasala laban sa Panginoon." Sumagot si Nathan kay David, "Ang Panginoon sa panig niya ay pinatawad ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay, ngunit dahil sa lubos mong tinanggihan ng Panginoon sa gawain, ang batang ipinanganak sa iyo ay tiyak na mamamatay." May pagtatapat na nangyari dahil si David ay nagsabi kay Nathan ng kanyang kasalanan. At katulad ng mga pari, si Nathan ay sumagot sa kanya na natanggap niya na ang kapatawaran. Sa pagbibigay ni Jesus ng authority sa mga apostol na makakapagpatawad ng kasalanan, ay ipinasa naman ni Pedro sa mga successors nito ng ating mga kaparian na siyang mahalagang bagay upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ayon sa turo ng simbahan, Tinawag itong Sacrament of Confession dahil ang paghahayag o pag-amin ng mga kasalanan sa isang pari ay isang sangkap ng sakramento na pinapahalagahan. Sa isang malalim na kahulugan, ito rin ay isang pagtatapat, pagkilala ng kabanalan ng Diyos at ng kanyang awa sa taong makasalanan. kaya pag ikaw ay namumpisal, sabihin mo ng lahat at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Upang maging ganap ang iyong sarili sa tuwing nagsiselebrate ng Eucharistia. Bakit kami nangungumpisal sa aming kaparian?
Dahil sila lamang ang makakapagbigay ng pagpapatawad o absolusyon sa mga mortal na kasalanan. Katulad ni St. Paul in his second letter to the Corinthians, ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo, alang-alang sa inyo rin, upang hindi tayo malinlang ni Satanas na hindi naman lingid sa atin ang kanyang mga hangarin. At gayon nga ang rason kung bakit ang mga pari ay nagbibigay ng absolution sa tuwing tayo ay tumatanggap ng Sacrament of Confession. Na katulad ni San Pablo sa katawan ni Kristo ay nagpatawad ng kasalanan, na bagamat si San Pablo ang nagpatawad, ngunit ito ay ayon sa kapangyarihan sa pangalan ni Kristo upang ito'y kanyang pahintulutan. At ito nga ang sinasabi ng ating kaparian, na sa tuwing magbibigay ng absolusyon sa ating mga kasalanan. Diyos, na Ama ng mga awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak, pinagkasundo ang mundo sa kanyang sarili, at ipinadala sa amin ang banal na Espiritu, para sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan, bigyan ka ng Diyos ng kapatawaran at kapayapaan, at pinatawad kita mula sa iyong mga kasalanan, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. So sinabi nga natin kanina na ang Diyos ay nakikinig lamang sa mga taong banal at gumagawa ng kanyang kalooban. At ito nga ang ating mga kaparian sa ating simbahan. Oh my God! Wow! Upang maging lubos ang iyong sarili sa awa ng Diyos na makapangyarihan sa pamamagitan ng mga pari sa paglilinis ng ating mga kasalanan. Bakit kami nangungumpisal? Dahil ito ang aming paraan upang magbalik loob sa Diyos na makapangyarihan. Na mula sa buhay ng mga kasalanan ay atin itong tinalikuran sa pamamagitan ng Sacrament of Confession ng ating simbahan. Kaya kami ay mga embahador para kay Kristo na para bang ang Diyos ay umaakit sa pamamagitan namin. Nakikiusap kami sa inyo sa ngalan ni Kristo, makipagsundo kayo sa Diyos. Kaya napakaganda ng ganitong pamamaraan na kapag ikaw ay humihingi ng kapatawaran, ay dapat ka munang lumapit sa ating kaparian. Na nagpapakita lamang na talagang may proseso na dapat mo munang pagdaanan upang makita ng Diyos na ikaw ay lubos na nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Hindi lang sa simpleng salita na, Sorry lang. ayon nga sa turo ng ating simbahan, Ang buong kapangyarihan ng Sacrament of Penance ay binubuo sa pagpanumbalik sa atin sa biyaya ng Diyos at pagsama sa Kanya sa isang malapit na pagkakaibigan. Ang pakikipagsundo sa Diyos sa gayon ang layunin at bunga ng sakramentong ito. Para sa mga tumatanggap ng Sacrament of Penance na may pagsisising puso at relihiyosong ugali at pagkakasundo ay karaniwang sinusundan ng kapayapaan at katahimikan ng buti. Sa katunayan, ang sakramento ng pakikipagsundo sa Diyos ay nagdudulot ng totoong spiritual resurrection sa pagpapanumbalik ng dignidad at mga pagpapala ng buhay ng mga anak ng Diyos, na kung saan ang pinakamahalaga ay ang pakikipagkaibigan sa Diyos. kaya kung hindi ka pa nakapagkumpisal, marahil ito ang rason kung bakit hindi ka niya pinakikinggan. Dahil nga, ayon sa sulat ni Propeta Isaias, sa halip, ang iyong mga kasalanan ay naghihiwalay sa iyo mula sa iyong Diyos. Ang iyong mga kasalanan ang siyang nagtatago sa kanyang mukha upang hindi kanya pakinggan. Nako, siguradong napakarami mong hinihingi na hanggang sa ngayon ay wala pa rin kasagutan. Kaya, nararapat siguro na pakinggan mo muna ang turo ng simbahan na lumapit sa Diyos sa paghingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Bakit kami may kumpisal sa aming simbahan? Dahil ito'y nagpapakita na kinasusuklaman namin ang kasalanan. Dahil ayon nga sa turo ng simbahan, Kabilang sa mga gawa ng pagsisisi, ang contrition ay sinasakop ang unang put. Ang contrition ay kalungkutan ng kaluluwa at pagkasuklam sa kasalanang nagawa. Kasama na ang resolusyon na huwag nang magkasala ulit. kaya nga bago matapos ang iyong pagkumpisal, ay sinasabi natin ito bilang tanda na nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Mariin kong nilulutas sa tulong ng iyong biyaya na huwag nang magkasala at iwasan ang malapit na pagkakataon ng kasalanan. Dagdag pa nga ni San Pablo in his letter to the Romans, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Kaya ang aming pagkumpisal ay pagkasuklam sa kasalanan.
Nako, huwag mo nang mahalin ang iyong kasalanan dahil nakakatakot naman kung sa parang ito'y maiwala mo ang iyong kaligtasan. Parang may problema ka. Bakit mayroong sakramento ng kumpisal sa ating simbahan? Dahil ito ay obligasyon na ibinigay ng Panginoon sa mga kaparian. Kaya't habang kayo ay mahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano ang isa sa mga itinuro ng Panginoon sa kanyang mga disipulo? Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Isa sa mga inatas ng Panginoon na gawin ng mga disipulo ay ang pagpapatawad ng mga kasalanan, na siya namang ipinagpapatuloy ng mga kaparian dahil isa ito sa mga obligasyon ng simbahan, na gawing kalugod-lugod ang lahat ng tao na sumasamba kay Kristo. At ito nga ang sinasabi sa katuruan ng simbahan sa kanyang katekismo. Ayon sa utos ng simbahan, matapos makamit ang edad na paghuhusga, ang bawat isa na matapat ay nakagapos sa isang obligasyong tapat na ikumpisal ang mga seryosong kasalanan kahit isang beses sa isang taon. Kaya kung ikaw ay Katoliko, tunay na Katoliko, ay dapat mo nang sanayin ang iyong sarili na pumasok sa kumbento at upang ikay mabasbasan ng sakramento na tanda ng iyong pagiging tunay na Kristiyano. Nice. Kung ako lang ang tatanungin, every month ay dapat tumanggap ka ng sakramentong ito. Dodos por dosin kita. Hindi dahil sa makasalanan na talaga tayo, pero dahil makasalanan ang mundo na tinitirahan mo. Sinasabi ng banal na kasulatan na nakakulong ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya minsan, Hindi mo talaga maiiwasan. na magkasala, katulad nga ng sinasabi ng talatang ito. At kung siya ay nagkasala laban sa iyo ng 7 beses sa isang araw at babalik sa iyo ng 7 beses na magsasabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Nako, ang tao pala ay may posibilidad na magkasala ng 7 beses sa isang araw. Bola lang yan. Na minsan, hindi natin namamalayan dahil sa palagay natin, ito'y maliit na bagay lamang. Pero sa mata pala ng Diyos, ikaw ay nagkasala na at nangangailangan na ng kanyang pagpukaw. Halimbawa na lang ng kasakiman na para sa atin simpleng pag-uugali lamang. Pero ito pala ay isang uri ng pagsamba. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na naging rason kung bakit napunta sa impyerno itong mayaman. Dahil sa sobra niyang kasakiman sa kanyang mga kayamanan, ay ito ang nagdala sa kanyang huling hantungan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Bakit kami nangungumpisal ng aming mga kasalanan? Dahil nagiging daan ito sa buhay na banal at upang matanggap mula sa Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Nasa pamamagitan ng sakramento, napapalitan ang luma ng bagong kaanyuan. At ito nga ang tinuturo ng ating simbahan. Dapat niyang sikapin na sa pamamagitan ng gawa ng awa at pag-ibig sa kapwa, pati na rin sa pamamagitan ng pagdarasal at ng iba't ibang mga kasanayan, pati na rin sa pamamagitan ng pagdarasal at ng iba't ibang mga kasanayan sa pag-iingat upang ganap na maitapon ang lumang anyo at isuot ang bagong anyo. At ito nga sinasabi ni Pablo in his second letter to the Corinthians. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sa pagkukumpisal natin, ay sinusunod natin ang utos ni Kristo na maging kanyang disipulo. At dito na pumapasok ang panibagong anyo na kanyang handog sa tao. Hey! Sinalikot sinundot ang kanyang eng. Sana po ay may natutunan kayo sa video ito. Please like and share para mas marami pang maabot nito. And please, help me also grow my YouTube channel. Just click the link in the description below at dadalhin na po tayo sa ating munting channel. Muli, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon in the Sacrament of Confession at mamuhay tayo ng payapa at pag-ibig upang tuloy-tuloy lang ang ating pag-ahon.
Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless.